Kumpiyansa raw ang prosekusyon sa mga nilatag nilang ebidensya para sa mga crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Sinabi nila yan bago maglatag ang depensa ng Duterte team bukas. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Angela? Hi, Mean. Andito ako ngayon sa Duterte Street, kung saan nagtitipon-tipon yung mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte. Itong Duterte Street na ito ay sa gilid ito ng mismong ICC detention facility kung saan nakadetine si Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa mga supporters niya dito, nandito din si yung kanyang Filipino legal team, no? Si Attorney Salpanelo, si former Executive Secretary Medialdea, at saka si former LTFRB Chairman Martin Delgrano. Kanina nakapanayam natin sila at mamaya pag-usapan natin yan. But of course, kanina nga kaninang alas 10 ng umaga Hague time ay nagkaroon ng press conference ang abogado ng mga biktima, no? Ay yung common legal representatives na sina Attorney James Joel Buntuyan rather, at saka si Attorney Gilbert Andres, kasama ang Office of the Public Counsel of the Victims na si Paulina Macido, no? At sinabi nga dito nila na sila ay disappointed or dismayado dahil hindi nakarating, no? Hindi nag-appear itong si former President Rodrigo Duterte sa kanyang sariling confirmation of charges. Nung tanungin ko si Attorney Gilbert Andres kung ano ang kanilang masasabi o comment dun sa kiniklaim ng defense, no, na rhetoric lang daw yung mga statements, no, na ipinresenta ng prosekusyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya ay si Pangulong Duterte ay isang abogado at isang prosecutor at alam niya ang mga legal implications ng mga sinasabi niya. That is admissibility, right away sinasabi niya. At bilang presidente ng Pilipinas at siya ay executive, no, kung ano man ang sinasabi niya, it's a matter of policy. And sabi niya, the fact that he stated explicitly that yung kill, no, yung salitang kill, in fact was encouraged, no, and even commanded by him, ang sinasabi niya, indicative na yon of a state policy. Bok. Okay. Bok, I'd like to ask you about something else related to that. I'm sure you already heard about, I'm sure they already heard about yung allegations ni Tony Baligod concerning yung 18 dating sundalo raw kung saan pinaparatangan. Actually, ang sabi ni Baligod kanina sa Storycon, the ICC investigators are guilty of graft and corruption and bribery. Dahil daw sila'y nakinabang daw sa ilang milyong piso na ilang milyong dolyar na ipinalit mula daw dun sa flood control money. I'm wondering kung merong reaction either yung legal team ng depensa o ng prosecution o ng ICC kung may nabalitaan ka. Okay, una muna doon sa kila Attorney Gilbert Andres, no, yung common legal team or common legal representative ng mga victim, tinanong ko yan sa kanya. Ito lang ang kanyang nasabi, yan ay fake news. Sabi niya ang ICC ay isang honorable institution at hindi daw independent at hindi daw yan na totoo yung mga paratang na yan. Ngayon pagdating kasi halos kararating lang dito nung ilan sa mga legal counsel ni Pangulong Rodrigo Duterte at natanong natin yan kay Attorney Salpanelo. And according to Attorney Salpanelo, he believes kung ano yung kiniklaim nitong 18 Marines na to ni Attorney Baligod. Sabi niya, very detailed ang mga pinesentang ebidensya. So naniniwala siya na ito ay totoo. Pero nang tanungin siya na kasi yung isa doon sa mga claims nitong nila Baligod na pati si Congresswoman Laila De Lima ay kasama doon sa listahan na tumanggap umano nitong suhol or bribe na ito, itong pera na to, ay yung date na nakalagay doon, it is no need to check dahil yun yung time na nakakulong si former Secretary and now Congresswoman Laila De Lima. Ang sabi naman ni Attorney Salpanelo, yun ang hindi pa niya alam, nakikita, pero he strongly believes, no? Sabi niya, naniniwala siya doon sa mga paratang na yon regarding ICC. In fact, tinanong ko rin siya, Bok, kung excited na ba siya sa magiging depensa tomorrow ng nila Attorney Kaufman. Sabi niya, oo, excited siya. And tinanong ko rin siya kung sa tingin niya ba ay mako-confirm yung charges. Sabi niya sa tingin niya, kutob niya,
na mako-confirm ang charges kasi umpisa pa lang daw unfair na ang ICC kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bok. Hmm. Actually, that's a good point you raised eh. Kasi si De Lima, nanalo lang yan sa Congress nitong midterm elections. Mm. Kailan lang yan? That's right, that's right. Well, Oo. the other thing, but I don't know if you were able to discuss this with them. The other thing is Oo. pinangalanan yung tatlong miyembro ng Makabayan Bloc, si Raul Oo. Manuel, si Franz Caso, tsaka si Arlene Brosas bilang nakinabang daw dun sa mga mali-maletang pera na inilabas daw ni Zaldico. Oo. Kasi it's one thing to allege na yung administration congressman ay nakatanggap ng milyon-milyones na pera mula sa administrasyon. It's not another thing altogether to allege that yung oposisyon nakinabang din sa mga mali-maleta ng administrasyon. Pero Bok, wala pa eh. Wala pa silang masyadong detalyado na sagot doon sa mga tanong natin kanina tungkol dito sa issue na 'to. Basta according to Salpanelo, he believes nga dahil daw parang detalyado masyado yung mga ebidensya na ipinresenta sa media. The other day, Ben, if I'm not mistaken. And if there's one thing that I can share with you, Bok, and may tinanong ko din siya kung anong masasabi niya tungkol sa pagkikita ni PBBM at saka ni VP Lenny sa Malacanang. Sabi niya, well, it's normal, but I wouldn't be surprised kung magkakaroon ng kumbaga I forgot nakalimutan ko yung word na sinabi niya, parang collaboration ng dalawa, no? Pero sabi niya gano'n kasi obvious naman matatalo sila dahil Sara is going to win the presidency in the 2028 elections. Yun ang sinabi niya. Mm. Angela, balik ako dun sa prosecution, Mm, Since mm. ngayon, tama, sa time ninyo diyan, tapos na sila, Oo. kumbaga, no? Tapos na. Um, nailabas ba nila lahat? Naitodo ba nila lahat ng kanilang mga argumento? O meron silang sinisave? Kung sakasakaling matuloy ito sa trial, ikabit ko na dyan yung tanong, ano ang reaksyon ng mga Duterte supporters na nasa likod mo ngayon? Doon sa mga Wala. Yung nag-monitor daw sila, yung ilan dito kasi nagpunta talaga, nag-attend sila, nanood sila mismo nung trial o yung confirmation of charges sa media gallery. Yung iba nag-monitor lang sila sa social media nila. And of course, understandable naman kung sasabihin nila hindi sila naniniwala because they are supporters of President Rodrigo Duterte. So lahat daw ng mga sinabi doon ay pawang mga kasinungalingan at pag-iimbento at talagang of course, 'di ba, pati nga tayong media nasisisi din dahil nasa splice nga daw yung mga sinasabi and et cetera. Pero yun, hindi sila naniniwala. Doon naman sa panig ng prosekusyon, sabi nila they're very happy, they're very confident doon sa ginawa ng prosekusyon at yung paglalahad ng common legal representatives sa mga victims ng mga ebidensya nung isang araw at saka kahapon. So they're very confident na mako-confirm yung charges. At lahat naman daw ng ebidensya na pinag-usapan nila, although sabi nga ni Attorney Gilbert Andres at saka ni Attorney Joel Butuyan, konti lang yung time. It was last month lang yung nasabihan sila na sila magre-represent sa mga biktima nga nitong alleged war on drugs. Nakapag-prepare din naman sila at thankfully they were able to prepare it with the help of Paulina Masida ng Office of the Public Counsel ng mga victims. And then tomorrow, we have to note tomorrow yung schedule kasi baka nagtataka yung mga kababayan natin ba't puro prosecution o biktima yung side nila yung naririnig natin. Ito po ay may mga schedule na itinakda ang ICC pre-trial chamber. So tomorrow, February 27, tomorrow po sa amin 26 rather, yung naman ang opportunity ng defense team ni former President Rodrigo Duterte na makapagpresenta ng merito ng kanilang kaso. Yun ang aabangan natin. At sa 27 naman, yan yung final day na, closing statements na sa pagitan of course ng defense, ng prosecution at saka ng mga biktima through their legal counsel. At magkakaroon daw ng parang rebuttal doon. Yun ang abangan natin kasi parang tagisan ito na yung pagsasummarize nila ng mga ebidensya na ipinakita nila nito mga nakaraang araw, paano nila makukumbinse ang prosecution trial chamber na judges na i-confirm ang kaso para matuloy sa full trial. On the other side of the fence, paano nila makukumbinse na wala ngang kasalanan at walang merito yung mga kaso. Mean? Angela, were you able to talk to at least kung ilan man o kung sino man yung available na defense team dyan? Dahil
paano nila babanggain nga yung nabuo doon sa prosekusyon na naging ginawang state policy talaga, yung pagpatay noong panahon ni Pangulong Duterte? Kamusta yung Alam mo, kanilang may, preparation? Oo. Well, siyempre etong yung Filipino legal team, wala din naman silang magagawa. They're merely observing yung mangyayari tomorrow, and yung nakaraan nag-observe lang talaga sila because hindi naman sila accredited ng ICC. They can only talk to Kaufman and consult whatever. Pero eto nga si Attorney Salpanelo kanina banggit niya he's looking at kasi he's still pushing for the issue nung jurisdiction. Sabi niya dapat talaga yung jurisdiction pa rin ang pinag-uusapan dito. And sabi niya kung if ever he's looking at uh, parang talking to or parang mag-resort sa United Nations. Sabi niya kung paano niya gagawin yon hindi pa niya alam. Pero sabi niya that's a possibility na maaring nilang takbuhan. Yun ang sabi niya. Yun ang natin dito kasi yung mga Filipino legal team, as I've said kanina, wala naman din talaga silang hindi nila pwedeng pakialaman yung kaso dito. They had socials with Kaufman yesterday, pero they only talked about according to them, they only talked about the health of former President Digo Duterte, and they're very worried nga daw. According to Kaufman, pag tinanong mo na daw kung sino bumisita, hindi na daw alam kaagad ni former President Digo Duterte. So talagang declining daw yung niya, yung cognitive state niya. Yun ang sabi dito. Okay. Maraming salamat, Angela Lagunsad Castro, live mula sa The Hague, Netherlands. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.